Bago tayo magsimula sa ating movie recap, shoutout muna tayo. Janela Alismo, Rod Jr., Benji Natividad, Momoka, Pepito Bien, Ayaka, Albert Martinez. Maraming salamat sa patuloy na panunood at God bless sa inyo. Mua, love you. Nang matuklasan nito na plano ni Lucifer sakupin ang Earth, isang batang vampira kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagkaisa upang pigilan siya sa pagbuo ng isang hukbo ng kadiliman. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang The Magic Kids mula sa taon ng 2020. Ilang libong taon ang lumipas, ang planeta ay pinamumunuan ng mga vampira, werewolves, mangkukulam at hindi mabilang na ibang nilalang na nagpapalaganap ng takot sa buong mundo. At sa paglipas ng siglo, ang masasamang nilalang na ito ay napagod na sa pagtakot sa mga tao at nagpasya na maging miyembro ng lipunan. At ngayon marami sa kanila ay namumuhay at nagbabalat kayo bilang tao, habang ang iba ay lumipat sa mga lihim na lugar na makikita lamang sa pamamagitan ng mahiwagang kagubatan. Si Vlad at ang kanyang ama ay dalawang vampira na umalis sa kanilang tirahan upang lumipat sa Krailsfelden na inimbitahan ng personal ng mayor, at ang bata ay may pagkakataon na dumalo sa isang elite na paaralan na sikat sa mga mahiwagang nilalang. Gayunpaman, si Vlad at Barnabas ay hindi naghinala na naging parte sila ng isang malademonyong plano para ilugmok ang mundo pabalik sa kadiliman. At matapos ang mahabang paglalakbay sa kagubatan, narating ng mag-ama ang kanilang destinasyon at sinalubong ng isang troll. At matapos na ipakilala ang kanilang sarili, pinayagan silang tumawid sa tulay at pumasok sa lungsod. Habang nagmamaneho sa kalye, nag-ambala si Barnabas ng kagandahan ng lungsod at nataman ang isang siklista. Mabilis itong tinulungan ng lalaki at aksidenteng ginawang helmet ni Vlad ang sombrero ng pulis na sinusuot ng mga kawal. Ilang daang taon na ang lumipas. At tila ang bata ay wala pa ring kontrol sa kanyang kapangyarihan, kaya matapos na suriin ng pulis na ayos lang ang siklista, pinayagan ng opisyal na magpatuloy ang mag-ama. At ilang minuto ang lumipas, dumating sila sa kanilang bagong matitirahan at ang bata ay nadismaya nang matuklasan nitong maninirahan sila sa isang lugar na malapit ng masira. Gayunpaman, mas natatakot pa rin ito na papasok siya sa ibang paaralan kung saan makikipagkaibigan ito sa mga mahiwagang nilalang. At nang makarating ito sa paaralan, ang batang vampira ay nakilala si Wolf at sinabi ng nerd na sabik na itong mag-aral. At matapos na ihatid ang kanyang anak sa academy, nagpunta si Barnabas sa town hall upang pag-usapan ang tungkol sa mapang-abusong halaga ng buwis na binabayaran. Sinabi ni Mr. Smyer na ito ang standard fee na binabayaran ng lahat ng bagong residente ng Krailsfelden kapag lumipat sila sa lungsod. At upang makabayad, inimungkahi nito kay Barnabas na magbenta ng mamahaling bato na pag-aari ng kanyang pamilya sa maraming henerasyon na nasa kanyang anak. At doon lumitaw ang alkalde at sinabing handa itong magbayad ng maraming pera para sa fragment. Gayunpaman, sinabi ni Barnabas na ang kristal ay pagmamay-ari ni Vlad at hindi niya ito ibebenta dahil ito ay regalo mula sa kanyang yumaong ina. At dahil napagtanto na hindi bukas ang lalaki sa negosasyon, sinabi ng alkalde na makakahanap sila ng ibang paraan upang mabayaran ang buwis at bumalik si Barnabas sa academy. At habang nagtitipon ang mga mag-aaral kasama ang mga magulang, si Vlad ay naghihintay sa pagdating ng kanyang ama dahil nangako itong babalik bago magsimula ang seremonya. Habang naglalakad ito sa koridor, nakilala nito si Hannibal at pinayuhan siya ng janitor na umakyat sa auditorium upang hindi makaligtaan ang seremonya. At pagkatapos ng maikling talumpati, inimbitahan ng punong guro na si Penner ang mga mag-aaral sa entablado, at sa panahon ng seremonya lumitaw si Barnabas. Ginamit ng babae ang mga mahiwagang salita na nakasulat sa libro ng mga spells upang mag-stimulate ang kapangyarihan ng mga bata at lumitaw ang kanilang mga tunay na kakayahan. At nang lumabas ang mga pangil ni Vlad, lumitaw din ang itsura nito na totoong vampira na wala naman ni Faye ang kanyang balanse at nahulog ito sa binata. At mabilis itong tinulungan ng kanyang ama at nagsuka ang bata ng asul dahil siya ay nasuka nang makita ang sarili niyang dugo. At dahil nahihiya sa nangyari, umuwi si Vlad sa bahay at sinabi na pagtatawanan siya ng kanyang mga kasama dahil siya lamang ang vampira sa mundo na nasuka sa dugo. Samantala, natuklasan ng magulang ni Wolf na ang kanilang anak ay allergic sa balahibo at sa tuwing nagiging werewolf ito, nagsisimula itong bumahing. At bilang leader ng pack, nagalit si Horst sa balitang ito at pinalayas ang doktor sa kanyang tahanan. Gayunpaman, si Faye ang higit na mas nagdurusa sa lahat ng nangyari dahil maraming meme ang kumalat sa internet dahil sa kanyang pagkahulog. At sa gabi, nasa bahay si Barnabas nang makarinig ito ng ingay na nagmumula sa labas. At ang hindi nito alam na siya ay binisita ng isang mangkukulam.
Mabilis na pumunta ang vampira sa kwarto ng kanyang anak upang tignan ito at sinara ang bintana sa kamay ni Sirsmeyer na sinusubukang pumasok sa bahay upang nakawin ang kristal ni Vlad. At nang umalis si Barnabas sa silid, ipinagpatuloy nito ang kanyang plano at iniunat ang kanyang kamay hanggang sa nagawa nitong nakawin ang kwintas sa lamesa ng bata. Pagkatapos ay dinala ng mangkukulam ang kristal sa alkalde at nang kunin ito nawala ito dahil nasa ilalim ito ng epekto ng isang spell na bumabalik sa tunay na may-ari. At maaari lamang baguhin ng fragment ang pagmamay-ari kung ang kasalukuyang may-ari ay ibibigay ito ng kusang loob. At sa umaga nang dumating ito sa paaralan, natuklasan ni Vlad na ang mga biro tungkol sa nangyari sa seremonya ay nagsisimula pa lamang. Patuloy na kumalat ang video ni Faye sa internet at si Michael ay lumitaw na natatakpan ng ketchup ang katawan sa pang-aasar kay Vlad. At nang makita ito, muling nagsuka ang batang vampira at muling nagmukhang nakakatawa na ikinagalit ni Hannibal. At dahil determinado nang bumalik sa mundo ng mga tao, naglakad si Vlad sa kagubatan na may layuning tumakas sa lungsod at natagpuan si Faye. Pagkatapos ay lumitaw si Wolf at sinabi na plano nitong makipagsapalaran sa mundo upang patunayan sa kanyang ama na siya ay isang tunay na werewolf. At magkakasama ang tatlong kabataan ay nagpasya na tumawid sa mahiwagang kagubatan at sinundan ng isang misteryosong nilalang. Nang biglang sumulpot ang troll at sinabing hindi sila makakaalis hanggat hindi nila natutupad ang nakasulat sa aklat ng propesiya. At kahit na narinig na nakatakda silang iligtas ang lungsod, ang mga bata ay nagpumilit na umalis. Pagkatapos ay nagalit ang tagapagbantay at pinalaki ang katawan upang pigilang sila sa pag-alis. At doon lumitaw si Hannibal at inutusan ng halimaw na pabayaan ang mga bata. Pagkatapos ay sinubukan nitong gamitin ang isang spell laban sa nilalang, ngunit ang kanyang mahika ay hindi gumana tulad ng inaasahan at nagalit ang troll nang makita nitong nakadamit siya bilang prinsesa. Mabilis itong naghanda upang gumanti sa mangkukulam, ngunit itinapon ni Hannibal ang isang dakot ng asin sa kanyang mata na nagbigay ng oras para tumakas sila. At sa gabi dinala ng lalaki ang tatlo sa kanyang bahay at sinubukan na alamin kung bakit gusto nilang umalis ng lungsod. Sinabi ng lalaki na binibigyan lang ng pansin ng troll ang mga pumapasok sa lugar, ngunit kahit sino ay maaaring umalis sa lungsod nang hindi dumadaan sa kanya. Kaya tinanong ni Faye kung bakit sila pinigilan ng troll na umalis at tinignan ni Hannibal ang dahilan sa isa sa mga libro sa kanyang bahay. At pagkatapos nitong basahin ang ilang pahina, natakot ang lalaki at sinubukan na baguhin ang usapan. Nag-alok si Hannibal sa mga bata ng mas maraming tsokolate at habang siya ay nasa kusina, binuksan ni Faye ang libro at natuklasan ng tatlo na ang propesiya ay totoo. Samantala umalis sila at sinubukan na tumawid sa kagubatan at sa kanilang daan ginamit ni Faye ang kanyang elven powder upang bigyang buhay ang isang bulaklak at si Vlad ay humanga sa kapangyarihan ng babae. Sinabi nito na siya ay pinalaki kasama ang mga tao at hindi alam na siya ay vampira hanggang siya ay 4 na taon. At sa kabilang banda, binisita si Barnabas ni Sirsmeyer at ginamit ng mangkukulam ang isang potion upang maglagay ng spell sa vampira para kumbinsihin ang kanyang anak na ibenta ang kristal. At sa mga sandaling yun, nalaman ng mangkukulam na nawawala ang bata at nagmadaling sabihin ang impormasyon sa alkalde. At dahil nagalit, inutusan nito ang bruha na hanapin si Vlad at ginamit nito ang kanyang salamin upang hanapin ito. At nang makita na nasa kamay ng bata ang libro ng kaalaman, nawala ng pag-asa ang alkalde at binasag ang salamin. At sa pagbukas ng libro, nakita ni Vlad at ng kanyang kaibigan ang mga pahina na gumagalaw ng mag-isa hanggang huminto ito sa eksaktong impormasyon na hinahanap nila. At sa mga oras na yon, natuklasan ng tatlo na matapos maging tahimik ang mga nilalang, nagsimulang kumilos si Lucifer patungo sa isang layunin na gawin silang masama ulit. At nagtakda ng eksaktong petsa ang demonyo para sa kanyang hukbo ng kadiliman na magsimulang kumilos. Ngunit ang impormasyon na ito ay nawala dahil may pumutol sa pahina ng libro. Samantala sa kanyang mansyon, nag-iisip ng diskarte ang alkalde upang mabawi ang libro at sinabi na ilang siglo gumawa ito ng mga hakbang upang walang makakahanap ng libro. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nabigo at kailangan kumilos ng mangkukulam upang pigilan ang mga bata na ibahagi ang kanilang nalaman sa kanilang mga magulang. Pagkatapos ay ginamit ng babae ang isang baliktad na sumpa upang gawin na lahat ng sinasabi ng mga bata ay kabaligtaran at hindi magawang ipaalam ni Vlad ang balita sa kanyang ama. At sa ilalim ng spell ng bruha, sinubukan ni Barnabas na kumbinsihin ang bata na ibenta ang kwintas, kaya tumakbo si Vlad sa kanyang silid dahil hindi ito makatanggi sa alok. Habang mabilis nitong tinawagan ang kanyang mga kaibigan at natuklasan na nangyari ang kaparehong bagay nang sinubukan nilang sabihin sa kanilang magulang ang plano ni Lucifer.
Kaya kailangan ng tatlo alamin ang dahilan ng silalang at nag-usap na magkikita sila kinabukasan. At matapos na magising nagsipilyo si Vlad para pumasok sa paaralan at nagsimulang alalahanin ang ilan sa impormasyon na nalaman nito simula nang makita nito ang troll sa kagubatan. At nang makipagkita ito sa kanyang kaibigan dumating sila sa konklusyon na ang alkalde ay nagnanais na gamitin ang blood fragment upang gawing masama ulit ang mga nilalang. Gayunpaman sinabi ni Faye na bago mag-cast ng malakas na spell kailangan gumamit ni Lucifer ng isang bagay upang mapahusay ang kapangyarihan ng kristal kaya nagpa siya ang mga bata na pumunta sa town hall upang mag-imbestiga. At habang si Wolf at Faye ay ginagambala ang opisyal pumasok si Vlad sa gusali at nakita ang isang zombie na naglalakad sa koridor. At pagkatapos na iwasan nito nagpatuloy ang bata sa paglalakad at napagtanto na ang kanyang kristal ay iginuhit sa tore. Nang marating nito ang itaas nakita nito ang isang malaking kristal at napagtanto na ang kanyang kwintas ay isang maliit na fragment lamang ng bato. At doon ang computer ni Meyer ay naging isang makinilya at napagtanto nito na ang isang time spell ay nabuo at nagmadali itong sabihin sa alkalde. Nang napagtanto nito na ang kanyang fragment ay sasama na sa kristal kinuha ito ni Vlad at nagpas siyang umalis. Mabilis itong tumakbo pababa ng hagdan at nilagpasan ang opisyal at tumakbo ang tatlo papalayo sa town hall. Nang makarating sila sa ligtas na lugar sinabi ni Vlad na nakita nito ang malaking kristal kung saan nakahiwalay ang sa kanya. At nagtanong si Faye kung paano nito nakuha ang kwintas at sinabi na ang bagay ay nasa pamilya ng kanyang ina sa loob ng ilang henerasyon. At sa impormasyon na ito naisip ni Faye na ang ina ni Vlad ay isang makapangyarihang mangkukulam dahil ang kristal na yun ay ipinagkatiwala lamang sa mga espesyal na guardian na may kakayahang protektahan nito. At nang dumating ang dalawa sa tore huli na ang lahat dahil nagawa ni Vlad na tumakas at sinabi ng bruha na naamoy pa nito ang bata. At sa mga sandaling yun nagdalamhati si Lucifer sa katotohanan na hindi nito nakuha ang huling piraso na kailangan niya para makumpleto ang kanyang kristal. At sa nakalipas na 1,000 taon siya ay gumala sa mundo at nagbuhos ng dugo ng mahusay na salamangkero upang makuha ang bawat fragment ng kristal. Gayunpaman nakaramdam ito ng pagkabigo nang napagtanto nito na hindi niya magawang makuha ang piraso sa kamay lamang ng isang bata. At habang ang tatlo ay nasa labas napansin ni Wolf na ang bag ni Vlad ay naapektuhan ng time spell at nagtaka si Faye kung ang libro ay nabaliktad din. Mabilis na tinignan ni Vlad ang nawawalang pahina at napansin na dahil sa mahika ng kanyang kristal ang libro ay muling nakumpleto. At nang ilagay nito ang daliri niya sa libro napansin ng vampira na ang tinta sa drawing ay sariwa pa at kakaguhit lang nito. Gayunpaman nang amuyin nito ang libro sinabi ni Wolf na ito ay dugo at muling samuka si Vlad. Samantala sinusubukan ng kanyang kaibigan na lutasin ang enigma ng libro upang malaman nila ang buong plano ni Lucifer. At sa ilang oras magkakaroon ng solar eclipse at ang mga naninirahan sa lungsod ay magtitipon sa isang festival kaya ang mahiwagang liwanag mula sa kristal ay makakarating sa lahat at sisimulan ni Lucifer ang kanyang plano. Kaya nagpa siya si Vlad na muling tumakas sa lugar dahil ito lamang ang paraan upang maiwasan ang alkalde na makuha ang huling fragment ng kristal. At nang makitang umalis ang bata sinabi ng kanyang mga kaibigan na samahan siya ng mga ito ngunit hiniling ni Vlad na manatili sila sa lungsod at bantayan ang mga lokal. At dahil dito si Faye at Wolf ay nagpaalam sa bata at pinanood itong tumawid sa tulay nang biglang lumitaw ang troll at sinabing pag narating ni Vlad ang kabilang panig ay hindi na ito makakabalik. At sa mga oras na tatawid na ito dumating si Lucifer at kinuha si Faye upang pilitin siyang ibigay ang kristal. Sinabi ng lalaki na kung gusto ni Vlad na makitang buhay muli ang kanyang kaibigan kailangan itong dalhin ang fragment sa town hall sa loob ng 1 oras. At dahil gustong iligtas ang buhay ng elf sumunod ang bata at sinamahan siya ni Wolf sa tore. At nang makarating sa lugar inutusan ng babae ang dalawa na umalis at nagmakaawa kay Vlad na huwag ibigay ang fragment sa demonyo. Gayunpaman tumanggi ang bata na iwan ang dalaga at ibinigay ang kwintas sa alkalde. Samantala ang kanyang ama ay nasa bahay kasama ang bruha at napagtanto na may mali sa town hall. Pagkatapos ay ginamit nito ang telescope upang suriin ang nangyayari at natuklasan na ang alkalde ay gumagamit ng black magic laban sa mga tao. At dahil dito napagtanto nito na siya ay nakulam at nagsimula ng tunggalian laban sa bruha. Samantala nagtipon ang mga residente sa town hall upang pagnilayan ang eclipse at sa sandaling takpan ng buwan ang araw sinimulan ni Lucifer ang paglikha sa kanyang hukbo ng kadiliman. Pagkatapos ay isinama nito ang huling fragment sa natitirang bahagi ng kristal at naghintay sa 13 chimes ng orasan.
Gayunpaman bago pa makumpleto ang ritual nawala ang fragment at lumitaw sa bahay ni Hannibal. At sa puntong ito pinaliwanag ni Vlad na bago pumunta sa tore ibinigay nito ang kanyang kwintas sa janitor at yun ang dahilan kung bakit hindi si Lucifer ang tunay na nagmamay-ari. At dahil nagalit na nilinlang sinalakay ng alkalde ang bata at ginamit ang isang kidlat upang itapon si Faye papalabas ng tore. At nang makita na nasa problema ang kanyang mga kaibigan nagsimulang mag-transform si Wolf at naging isang tunay na werewolf. Pagkatapos ay itinapon nito ang tungkod ni Lucifer at sinaktan nito gamit ang kanyang buong lakas. At pagkatapos ng pag-atake ang prinsipe ng kadiliman ay nawala ang bahagi ng kanyang sungay at sinubukan na tumakas ngunit nagsimulang mabahing si Wolf at nawala ang kanyang kapangyarihan. At doon lumitaw si Faye at nagawang gamitin ang kanyang pakpak upang pigilan siya sa pagkakahulog. Mabilis nitong pinagaling si Vlad at nagawa itong magising. At nang makita si Wolf bumangon ang vampira at ginamit ang kanyang bilis upang iligtas ang kanyang kaibigan. At sa lalong madaling panahon tumayo si Vlad sa harap ng kristal at tinuya ang alkalde hanggang umatake ito sa kanyang direksyon. At nang mangyari ito lumayo ang vampira at tumama ang kidlat sa kristal na mabilis bumalik kay Lucifer. At sa mga sandaling yun ang katawan ng demonyo ay naging bato at sumabog. At matapos na matalo ang mangkukulam tumakbo si Barnabas sa tore at natagpuan ang mga bata na nagdiriwang sa kanilang tagumpay. At ngayon na ang lungsod at ang buong mahiwagang mundo ay nailigtas mula sa kamay ni Lucifer. Ang tatlong magkakaibigan ay bumalik at si Barnabas ay ipinagmamalaki ang kanyang anak. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.